talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Pusa, barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako samtang ikaw og ako maga Panimaya sa Kabuntagon World. Humanang kangit-ngit na gatapon. Sa walay siguro nga kagabion. Ang Diyos na nuktok o naghandog nga sa kasing-kasing mo siya pasudlon. Panimaya sa isa-isa, panimaya sa ibong pagmatayan. Bitbisi sa kawalangon, unang timbayan kanimo igsuon. Ang timbaya sa iyon nga himuon. Ang timbaya yano lang apan usa ka pinilhon. Ipakita Diyos nung pahiyon upan sa pulong mahigugmaon. Panimaya sa usag-usa, panimaya sa imong pagmata. Ang bitbisi sa kabuntagon, unang timbayang kanimo igsuon. Sa Diyos atong paminahon, upan sa awit na langit nun, puno sa lakas nga inspirasyon. Iinitang na sa kabuntagon, ikaw ginagapit niya ngayon. Itugyan ang kaugalingon, pag-ampuin mong padayunon. Sa kalisod ng kalipay, ang Diyos kanunay kanimo nga magalingon. Sa Diyos ang himaya, panimaya sa usag-usa, panimaya sa imong pagmata. Ang bitbisi sa kabuntagon, unang timbayan kanimo isang malayng langit nun. Tuloy-anan sa Diyos Amahan, sa malayng langit nun. Magkibit alay kita, magkibit alay kita, magkibit alay kita. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Thank you for tuning in. You are watching Panimaya sa Kabuntagon World. Yes, mga kapaglaom. Yes, kumusta man mo? Okay kayo. Ato i-greet atong mga viewers, Bing. Yes, mga kapaglaom, atong i-greet diha, labi na sa atong mga viewers abroad. Daghang kayong salamat sa pagtanaw niyo sa Panimaya sa Kabuntagon. Labi na diri sa ato part sa Mindanao, sa Davao, Jensan, Davao o Davao Region, sa tanan nga mga nagtanaw nato sa Panimaya sa Kabuntagon, labi na sa part o Bukidnon. Daghang salamat sa pagtanaw sa PSK World. Yes, ato pong gipanimaya ang atong mga viewers nga nasa western part of Mindanao, Pagadian, Zamboanga, Dipolog, Oroqueta, Usamis ug uban pang lugar. Ug apil pod ang Misamis Oriental, Iligan City, Cagayan de Oro City,
Kamigin, yes, kamigin hingo og butuan o uban pang bahin sa Misamis Oriental. Maayong buntag diha kanin. Yes, dilisod na mo kalimtan ng among viewers diha sa Visayas, sa Bohol, Cebu City, Dumaguete, Leyte, Negros. Gusto na mo ipabot among mainitong pagpanimbaya diha kaninyo. Ayan, so sa mga viewers din natin sa Luzon area, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Hope Channel. Binabati po namin kayo ng isang magandang umaga at happy Sabbath sa inyong lahat. Ayan. Yes. So, Good diri po morning niya po sa sa Kumusta ato. man ta diri Yes. pod? Atong Sabihin, simana. Naulitaw na yung tingog. Naulitaw siya. Oo, Awit ka, naulitaw kay nagpadayon na to ang camping. Yes, Og last day ta karon sa karon. camping. Oh, bisan nabahaan mi dito pero ang atong mga campers nagpadayon gyapon sila sa pagpadayon sa atong activity dito. Ako pasalamatan ang atong mga campers labi na sa atong pinangga ngayon direktor. Atong huibis sa gabi nabahaan mi tagatuhod. Part man jud na sa camping ng Yes. baha-baha. Oo. Walay challenge ang camping kung walay baha-baha. Ang uban, manguli wala unta po. sila pero nakonsensya sila kay ingon man na si Pastor Lagunday nga og mouli mo wala mo'y kalainan sa mga Israelhanon ni adto sa Yuta sa kanaan nga ni surrender. Surrender Padayon tayo. gid ta dili ta magpareha sila. So Yes, so- nagpadayon hantod karon. Ug So, unyang smile hapon gyapon ta. investiture na ang Shining Heralds makauban nato niya dito. Ato. Actually no karon nga simana daghan kay tag naagian. Sunod-sunod ang linog, sunod ulan, baha. Yes. Yes, so Grabe ang mga ang kapaglaom na to, labi na sa mga dool sa sapa, mapangpang, o unsa diha nga maigo sa baha, magpalayo ta tungod kay Mag-amping yun o ang sila. bagyo, ang katong nahimong bagyo ug nisulo dito sa lain nga mga area. So bantayan nato na. Kapag Yes, mag-amping so- yun ta. Okay, smile gyapon ta no bisag inana ang pang sitwasyon nato. So, mas pasidlakon pa nato ang atong buntag pinaagi sa inyong mga matamis nga pahiyom. I-share na inyong mga smile mga kapaglaom ug ipadangat kanamo ang inyong mga greetings aron makasmile pod sila. Yes, mga kapaglaom, kami na bahala mo hatod ni ana sa inyong mga ginahandom. Ug ato usab nga congrats ang tanan nga mga graduates karon nga Yes, ni graduate karong congratulations. April. Congratulations. So salamat kayo. Ang inyong mga pamilya, mga ginikanan nalipay dako nga kamo nagmalampuson sa inyo nga pag-eskwela. Ug ato usab mga kumustahon ang atong mga higala abroad, si Charm, si Lovely. Da, kumusta diha da? Natunaw na bang snow? Ato na nang kumustahon Daryl. Unsa na nahitabo ninyo diha? Yes, swing tunaw na snowing apan kumuhuyop ang hangin, medyo bugnaw lang yapon kayo siya. In fact, namin gawa sa simbahan karon makita niyo sa kulikod nga nagsugod nagbandakan balik ang mga kahoy. Ano na ko'y gusto ipalaila kaninyo sa kadasig nga adventista nga ako nailaila din sa China. OFW gihapon na magtutudlo ug unya atong ilailahon kumustahon ang iyang kinabuhi isip Kristohanon nga adventista dinhi lapita. Nabot ko diri sa China last August 2010. And then I'm almost 7 years here. Pag-abot na kog China, ang method of teaching is lahi kayo. Dayon, number one is language barrier. But then, uban sa adjustment, gamay kadugay na okay ra gihapon ang ato pagtudlo. Pag abot sa atong iglesia dire, dasig kayo mga kaigsuonan nato. Naay Chinese, napoy Korean. Ang sa Chinese kay grabe ang ilang prayers kay sa prayer moabot sila 7 ka tawo, opening prayer na siya. Tinatagan mi og Rome nga pwede katigom sa atong mga kauban nga Pilipino sa Manila by Daryl o Brother Melfran sa para sa among Bible sharing o sa among lesson discussion. Not forever man jud ta diri sa China nga uban sa atong panginaot makatigom ta gamay o makabalik ta dito sa Pilipinas para makawali o makauban nato atong makaigsuonan sa pagsimba. Kumusta mo tanan? Happy sawa sa iyong tanan din ha. Regards sa director, Boss G. Amina mo sa director ha. And Lovely, kumusta ang temperature dyan sa Macau? Well, here the temperature is rising and it's officially summer. Kokwai Tosan, that is Cantonese for good morning everyone. Thank you Daryl and panimbaya kaninyong tanan diha. Now, as I've mentioned in the previous episode nga ang panimbaya sa kabuntagon nahimong inspirasyon kanato aron kita nagpahat og panahon ngadto sa media ministry. Well, atong himamaton ang duha sa atong media volunteers diri sa Macau Adventist News Network, the media volunteers of Macau Seventh-day Adventist Church. This is Regina and Matthew. Regina is one of our scriptwriters and then Matthew is one of our news reporters. This has been a great experience for me and it has taught me to be a better person and it has taught me several communication skills. And at first I had my doubts. I didn't want to do this, but over time it has showed me that this is really for me and I'm happy to be here serving the Lord
through something I can do. At first, when someone approached me in MAN and if I could, try to have maybe doing some scripts or doing a storyline, I was like, I think I couldn't do that job at first because, to be honest, I didn't really have enough experience. But sooner or later, they were very willing to give us all that we need in order for us to learn all those things that we have to learn in order for us to do the job, the task well. So that's one thing, and I felt so privileged to be part of the MANN because before in church, before MANN, we didn't really have this kind of special activity outside of the church. So this is one way that we could share more talent to the Lord. So I think this is one way to actually go out of our shell, to actually explore more of what we could do, something that is outside of our comfort zone. Macau is just a small special administrative region of China. However, ang atong mga kaigsuonon diri daghan pag mga dagko nga mga aktibidades nga among i-share sa inyo ha. How about dira sa US of A, Ate Charm? Thank you so much, love. Ako mga pagpangumusta diha kaninyong tanan, laban na kang Christian ug kang Red, ingon man sa Macau 70 Adventist News Team. Kasamtangan kitang nahimutan karon sa usa sa mga syudad sa Northern Arizona nga adunay 7,000 feet nga gihabugon. Kini siya nailhan nga a destination for all season. Tungod kay sa bisan unsa nga season sa matag tuig, adunay daghang mga turista ang mag-aanhi dinhi tungod sa iyang mabugnaw nga klima ug dili pod kaayo mainit nga klima. Sama karon, it's springtime, pero sa gihapon bugnaw ang hangin ug ang tanan nga nakaagi dinhi ug nakaanhi diri gid sakit pagid sila. Sumala sa mga nahinabi nato mga Pilipino dinhi, usa sa mga hinungdan sa ligong pagtuo sa Ginoo mao ang ligong pundasyon sa pagkamakadiyos sa mga Pilipino nga nitatak sa kasing-kasing ug hunahuna sa matag usa. Well now, that's enough for me here in Arizona. Back to studio now. Salamat Charm ug salamat Lovely Darilda natunaw na yung snow dia. Salamat kayo sa inyong gipakita nga pagsuporta og amo nakita og salamat kay nga nasilip unamo diha. Ug mga kapaglaom karon taw-taod sa harana sa Kabuntagon ato makauban ang Shining Heralds nga inyong paborito ang harana sa Kabuntagon karong taw-taod. Og mga kapaglaom ang atong kalibutan dili mahutdan og mga tawo nga anda mo tabang. Sa dili madugay atong mailaila ang usa ka grupo nga way laing tumong kung dili ang pagtabang sa mga nanginahanglan ilabi na sa atensyong medikal. Kuyog si Dr. Edsel Cabaluna on Helping Hands. Magiuban unya kanato sa Good Morning Pastor ang inilang si Pastor Alejandro Perez. Ato sa makiambi kita sa iyahang dakong kahibalo may tungod sa Biblia para sinsilyohon ang mga nagunang hisgutanan sa atong palibot. Ato pong atangan usab ang atong mga cute nga chikiting sa gikan sa Covina, USA later sa Kids Station. Busa mga kapaglaom, keep your greetings and prayer requests coming. Hinaot nga text or call pud mo sa mga numbers nga nakita sa inyong screens. Hinaot mga kapaglaom nga magpabilin mo sa programang nagahatag kahumpayan sa inyong kasing-kasing o katami sa inyong kabuntagon. Walay lain diri lang sa Panimaya sa Kabuntagon World!
ka tuig ang milabay, namugna ang usa ka grupo sa mga working students sa Mountain View College. Inspired through the songs of King's Herald, natukod ang pangalang Shining Heralds. Uban sa ilang pagkadasig ug pagsalig sa atong Ginoo, ilang naipakita nga dili babag ang pinansyal sa pagsabwag sa maayong balita, kundili gamit ang talento nga gihatag sa Dios, kanunay silang magmalipayon sa pag-awit aron daghan pang mga kalag ang makaambit sa mensahe sa Ginoo. Mga kapanimbaya, let us be inspired as we hear them singing Shining Heralds diri sa Harana sa Kabuntagon. Sabihan magkauban kang Kristo, magkalipay kauban sa Ginoo. Maghinhigo maay ingon nga igsoon kung kita makiusap kang Kristo. Kung kita magkatingon, kung kita makiusap kang Kristo, umaghinhigo maay ingon nga igsoon kung kita makiusap kang Kristo. Mga dako ug gagmay makiusap kang Kristo, magkalipay kauban sa Ginoo. Pilipino, Amerikano, Insin, may o negro magkauban diha kang Kristo. Kung kita magkatigo, kung kita maghiusap kang Kristo, umaghinhigo maay ingon nga igsoon kung kita maghiusap kang Kristo. Ang Diyos way gibihig-higugmat ang tanan, sa krus nagtupaog kita gipakamatyan. Andawong kinabuhi ta pagsugat kaniya, awitan ta siya daygon ta. Kung kita magkatino, kung kita maghiusap kang Kristo, kung kita maghiusap kang Kristo, kang Kristo. Pagkatamis sa mensahe sa awit, mga kapaglaom, ikaw ug ako walay dato ug walay pobre, usa lang ta sa mata sa Ginoo. Shining Heralds, mga kapaglaom. Ug karon akong makauban ang isa sa miyembro, si Mr. Zalde Lumuntad. Sir, Yes. good morning diha kanimo, sir. Yes, good morning, Ma'am Yup. Mga kapaglaom, si Mr. Zalde, usa siya sa mga pioneer sa maong grupo. Sir? Okay, ug karon, sir, kanang unsay mensahe nga imong mahatag sa atong mga batanon isip sa usa sa mga daghanag experience sa pag-awit? Unsay imong mensahe nga mahatag sa atong mga batanon, ilabi na sa mga working students pod nga naay talento sa pag-awit apan maulaw mo join og mga singing group? Okay. Akong iga padasig sa mga kabatanunan nga adunay talento sa pagkanta, nga dili ta mag ulaw-ulaw paggamit ta Mao, sa paggamit buhat yun. sa Dios. Actually, sa sinugdanan na ang lisod. Oo. Lisod kaayo magsugod, pero pag naa na, kadugayan, sunod-sunod, okay na dayon na siya. Pero Kadugayan. naapoy mga pagsulay. Yes. Naapoy mga pagsulay. Ang grupo adunay daghang mga pagsulay, Ma'am Yup, pero at di lang nato na iseryoso. Ato nang itugyan sa Ginoo. Okay. Now, sir, unsay among atangan sunod sa Shining Heralds? Karong kahaponon mga kapaglaom at ang ninyo diha sa campsite. Camping, no? Yes, mga kapaglaom, ato na sa camping. Iyon man usab sa atong mga kapaglaom diha sa Bohol at ang ninyo karong Sabado.
Okay, sa Bohol. gi-invite mi nila sa ilahang federation. Okay. Ilahan ng gudminggi suki diha. Okay. Sir, daghan kaayong salamat to. Mga kapaglaom, unya, makadungog patag more nga songs gikan sa ilaha. Luya o Ginger, maunay atong hisgutan mga kapaglaom. Kuyog si Doc Leila on Health Bits. It's Health Bits time. What are the benefits of ginger? Ginger is a tropical herb that grows out of the underground stem called rhizome. And ginger is thick, fibrous, and light brown or whitish in color. It is aromatic and generally used for flavoring or seasoning food. Ginger is considered one of the healthiest spices around the world because it is loaded with essential nutrients and bioactive compounds that have powerful benefits for the body. Ginger can be used fresh, dried, powdered, or as an oil or juice. Scientific researches outline several health benefits of ginger. Ginger contains gingerol, a natural oil and a bioactive compound that has inflammatory and antioxidant properties to help fight the flu and common colds and the prevention of other infection and inflammation. Ginger helps prevent various types of nausea such as seasickness, chemotherapy-related nausea, and nausea after surgery and morning sickness. Ginger reduces muscle pain and muscle soreness. Ginger reduces the symptoms of osteoarthritis. And it shows to lower blood sugar levels and improves heart disease risk factors in patients with type 2 diabetes. Ginger speeds up emptying of the stomach, which is beneficial for people with indigestion and related stomach discomfort. Ginger also reduces blood triglyceride levels and it reduces menstrual pain. And ginger helps protect against age-related damage to the brain. In other words, it improves brain functions. This is Miss Laila reminding you, eat for strength and not for drunkenness. Be healthy. It's a wise choice. Take note of the normal preparation. 20 grams of fresh ginger to 1 liter of water, hot or cold infusion, or 10 grams of dried ginger to 1 liter of water, and 3 teaspoons of powdered ginger to 250 ml of water. You have to mix them together and then it's perfect. Who wants to taste this one? How does it taste? Thank you. Panimbaya sa Kabuntagon is grateful of the love and support given by our major ministry partners, Mr. and Mrs. Ricks and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Engineer and Mrs. Elpidio Barbas, Mr. and Mrs. Dorwin Lahot, Mr. and Mrs. Ralph and Ching Cañales. Panimbaya gikan sa Mountain and Riverside Association, San Fernando, Bukidnon. Woohoo! Panimbaya gikan sa Camiguin Island. Yay! Panimbaya gikan sa Rainbow Association. Yay! Panimbaya gikan sa Sunrise Association. Yay! Panimbaya gikan sa ABC Association, Misamis Oriental. Jesus said, "Love your neighbor as you love yourself." Luke 10:27. A group of nurses and physicians come together to extend their helping hands to those who need it and to those who needs help. Let's have an exclusive interview with
the AMC representative, with you today on Helping Hands. Ang kalibutan sa una og karon napuno sa mga pagsulay. Apan dili kita angay mabalaka kay ang kalibutan sa una og karon napuno sa mga kasing-kasing nga andam motunol sa ilang kaugalingon aron sa pagtabang. This time, on Helping Hands, kauban nato ang head physician sa Mindanao Sanitarium and Hospital Care Foundation, Dr. Edsel Cabaluna. Good morning, Doc. Good morning. Okay, Doc. Can you tell us about the foundation? MSH Care Foundation is under the umbrella of Adventist Medical Center, Iligan. It was created for the purpose of catering the needs of our less fortunate brothers and sisters around. The scope of this foundation is supposed to be Iligan City and Lanao Norte only, but since there were no other foundation under the hospital, so we cater all services, all requests around Mindanao. And there were also requests outside Mindanao, like in Palawan and other areas in Visayas, especially during the time of Yolanda. We were there, Tacloban, we were there to assess the situation and of course do our responsibility, especially in helping those people who are in need, not only with food but also with the medical and health services. This foundation actually was organized because we experienced problems before, especially when there were requests for medical missions, free clinics, problems with supplies, problems with transportation, problems with funding. So we decided with my friend, Dr. Rico Ligaspino, started with this just what we call very simple planning for this for the creation of this foundation. And as time went by, we planned, we looked for ways and means, we asked the sect and so on and so forth how to create this foundation. And after 1 or 2 years, the foundation was organized. It was organized about 5 years ago. And so with this, there were already some donors, some funds coming in. And we're so happy for the success that we were able to gain after the 2 years of operation. Okay. So Doc, 5 years na ang kadugayon Yes, ani nga yes. foundation. Yeah. So Doc, kanang 5 years, unsa nga mga pagsulay ang inyong naagian nga nakapauyo gyud sa inyong grupo and giunsa ni ninyo pag-overcome? Pag-start gyud, nakita na mo nga hesitant ang among mga leaders. They were so hesitant in a sense that mo padayon ba kuno ni ang foundation, no? Or mas successful ba ni? Nga daghan man kayo ang mga requirements sa kaning gobyerno in creating the foundation. But I said to my friend, kung kabubuton na gid sa Ginoo nga maka-create tag foundation, then God will find and make a way. Amen. So with that, nakita na mo nga God was leading sa among mga pag-process. And of course, during the time of processing, na mga negative, na sa mga kaning mga tao nga kusog mudaot, inana ba? Some challenges nga pinakadako gyud kay mga challenges nga gi pasanginlan pagid mi nga nangwarta mi tungod sa foundation, kaning foundation amo ni para pangwarta
gi-create namo para makakwarta mi. And that was a very sakit kay sa among part nga with all intentions, with honest kanang mga paningwa paningkamot, napag yung mga tao mangdaot. So gibabagan pa gyud. Oh, gibabagan pa gyud nga dili papadayon ang foundation kay kinahanglan plansahon pag maayo. But thanks be to God nga pipila lang to ka mga bulan, we were able to post through, nagpadayon sa mga processing until finally nga na kadawat na gid mi sa mga documents, mga legalities, mga papers nga magikinahanglan para ma-operate ang foundation. With regards to other challenges, mga minor challenges, God has provided us ways and means nga ma-resolve. Dok, ako lang i-clarify. Pero open mo sa mga outsiders nga dili lang kay nag-work lang sa hospital. Yes, especially kanang yung outsiders muna among pinaka-priority. Why? Kay wala sila conflict sa scheduling. So once they offer services voluntarily, welcome na muna sila. Bitaw, Dok, no? Basta mosalig lang kita sa Ginoo, Yes. wala gyud imposible. Yes. Isip usa sa mga nagpasiugda sa mga aktibidades ani nga foundation. Yeah. Unsay impact niini sa imuhang profession and especially sa imong kaugalingon? Yeah, it's so fulfilling and rewarding. Dili man siya rewarding in terms of money. Yes. Dili man siya rewarding in terms of kana bitong success. But feeling nimo nga you are able to help others, no? And feeling nimo nga you have imong gituman bitaw ang mando sa Ginoo sa Matthew 24 says, "Inasmuch as ye have done this unto the least of these my brethren, ye have done it unto me." No? It's dili nimo masabtan ang imong pagbati kung makatabang ka sa katao nga wala bitaw say matabang balik sa imo. And a mere happiness ako is kanang lang word na thank you. Thank you. Kanang thank you nga word murag we take it so lightly nga walay meaning. But to those people nga dili sila kabalo sa imo ug ang ila lang yung mabalos is the word thank you. Bugat na kay na sa imo no? It's a joy within, no, nga dili gid mabayran og salapi. Very good. Very nice to hear that, Yeah. Doc. Okay, Doc. Since na-mention ni mo ganina nga na may mga sponsors, receive mo funds, can you please share to the viewers ba? Hindi I'm sure na interested mo hatag sa ilahang blessings po. I-share nila ilang blessings through your foundation. So, unsaon nila pag-access? So you can reach us at our website mshcarefoundation.com.ph or you can contact Adventist Medical Center Iligan, telephone number 221-3029. Okay, katong mga donors nato nga willing yun mutabang ani nga ministry. Okay, kani nga ministry dili mabayran og salapi. Why? Because makakita lang ka sa mga tao nga nalipay sa imong gibuhat. Yan na kalipay, fulfilling na kaya sa inyo. My message is ani ato ang ginamisyon nga gihatag sa Ginoo nga kita unta mahimong hinungdan nga pinaagi ka nato daghan pa unta nga mga kinabuhi ng maayo. So with this foundation, reaching those people, basing pa diyan na kani mga tao matouch pinagi sa akong paghatag nila sa ilahan. Again, salamat, Doc, especially for giving us your time, share, especially sa ating mga viewers.
of virgin. Some think his miracles can't be explained away. Some say that he was just a good man. Even though he died, he wasn't really. Skeptics rise, street rise, through this marching on, through this marching on, down the corridors of time, invincible, divine, until all his foes is finally gone. Through this marching on, there will always be cynics and scoffers. Our fate has always had its noisy enemies. They may rise up, but only for a moment. We see evidence through the centuries. Jesus Christ, the way, the light. Through this marching on, through this marching on, down the corridors of time, invincible, divine, until all his foes is finally gone. Through this marching on, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Through this marching on, marching on, this marching on, down the corridors of time, invincible, divine, until all his foes is finally gone. Through this marching Panimbaya sa Kabuntagon is grateful of the love and support given by our major ministry partners, Mr. and Mrs. Ricks and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Engineer and Mrs. Elpidio Barbas, Mr. and Mrs. Dorwin Lahot, Mr. and Mrs. Ralph and Ching Cañales. Mayong adlaw mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa ato ang Bible Beats. O ako makauban karon ang volunteer sa Hope Channel Davao. Walay lain kundi si Miss Willow. Miss Willow. Mayong adlaw diya kanimo kapaglaom mo. Mayong Yes. adlaw mga kapaglaom. Aniya kita karon dinhi sa Jensen og usa ka pribilehiyo sa ako nga makiguban sa imo karon. Yes, og Will, unsa man ato ang himuon sa ato mga kapaglaom dinhi sa Jensen? Maglakaw ta sa mga kadalanan ug atong pangutan-on ang atong mga kaigsuonan din ha. Niining ato ang certain na pangutana. O ato sayron sa Dali mga ra jud kapaglaom. kay ni. Sa diha nga si Jesus dito sa Kamingawan, gigutom siya. Unsa man to ipahimo ni Satanas kay gigutom siya ato nga time. Unsa ipahimo ni Satanas sa ato nga time? Akong tubagon karon. Tubaga. Tinapay. Tinapay. Ang bato, tinapay ka ang to. bato himuon og Tinapay. tinapay. So atong sayron sa atong mga kapaglaom kung unsay ang ilang tubag dinhi sa General Santos City. Yes. Tama gyud. Sa Bible,
Sa diha nga si Jesus naginusara siya dito sa Kamingawan, unya nakita siya ni Satanas, gitintal siya. Niingon din siya nga kining bato, unsa ipahimo ni Satanas kan Jesus atong bato? Partner, wa siya kabalo. So, katong gipahimo ni Satanas kan Jesus, katong bato himo atog pan kay katong nga time si Jesus nagpasting gigutom siya mo to nga giadto siya ni Satanas, gisulayan siya og katong bato himuon og pan. So naibawa na nimo nga ang bato himuon og pan mo gisulti ni Satanas nga to kan Jesus. Okay. Himoa kining unsa? 10 Commandments. Katong bato himuon niyag unsa man. To. Himuog Sabo. Ang giingon ni Satanas adto, aniya ang bato himua kinig tinapay. Oh, pan. Kay ngano? Tinapay, pan. Oh, Kay nga naman. Kay adto nga time gigutom si Jesus, gitintal siya ni Satanas. So ang pan, ang bato himuon og dili siya buh. Ang bato, aniya ang bato himua kining unsa man. Ten Commandments. Ikaw tinapay. Tinapay. Kani. Ten Commandments ikaw. Ikaw ma'am. So ang ni partner ang nakatag na kani og siya si ate. Ang bato himuwa og tinapay. Kay ato nga time sa Kamingawan gigutom man si Jesus, mo to nga gitintal siya ni Satanas nga ang bato himuwa og tinapay para kauno niya. So natagnaan nimo pring. So ikaw ma'am. So daghang salamat. Tinapay. Very good. Kaning bato himua kining unsa? Tinapay. Tinapay? Sure? Final answer? Yes. Tinapay daw, sir. Okay. Check. Na. So atagi. Adun na story sa Bible no nga kani day si Jesus o si Satanas nagkita. Karon gitintal niya si Jesus, gihatagan niya og bato, tingnan niya ani ang bato himua kining blank. Unsa man to iyang gisugo? Tinapay. Tinapay. Ikaw? Tinapay. Ah, Bitin. bitin. Imo bitin. Well, bitin iya ha. Bitin iya, Kani ha. tinapay. Imo tinapay. Tinapay na lang po. Oh, tama mong duha. Ikaw bitin. Nganong bitin man? Oh, kana dili to siya bitin kun dili tinapay to siya pan. Oh, kay gigutom man si Jesus, mo to gitintal siya ni Satanas para kauno niya ang bato nga himuog pan. Okay? Oh, sige, good boy. Okay, sige. Yes, Will, atong nasayran atong mga kapaglaom sa ilang Yes. tubag dinhi sa Jensan. So unsa man imong pag-obserba sa atong mga Na ako'y kapaglaom? mga napansin kapag laom weng no, ang uban makatubag, ang Mm. uban pud biya dili pa biya sila makatubag. So kinahanglan gyud nga magtuon ta sa balaan Kinahanglan kasulatan. gyud na Yes. magtuon. Mga kapaglaom dugang nga pagtuon sa balaan nga kasulatan. Makita kana siya sa Mateo 4, 5 ug 6 diha sa balaan kasulatan. Aron ilang tun-an Will og masayra nila kung si Jesus sa dito siya sa Kamingawan o gitintal siya ni Satanas. Ang paghimo sa bato, himo og pan. Tinapay. Salamat kay Will sa imong pag-uban nako dinhi sa Jinsan. Usa ka pribilehiyo nako nga makakuyog ko sa volunteer sa Davao Hope Channel. Nagmapasalamato na sa bako nga nahimo akong parte ani nga programa ninyo karon. Yes. So kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Nagahatod sa kamatuoran. Kini si Awing Indino Willie G. Amora. alang sa Panibaya sa Kabuntagon World. Panimbaya sa Kabuntagon is grateful of the love and support given by our major ministry partners, Mr. and Mrs. Ricks and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Engineer and Mrs. Elpidio Barbas, Mr. and Mrs. Dorwin Lahot, Mr. and Mrs. Ralph and Ching Cañales. Life is just simple. You settle down, get married, really work hard in life, gain a little weight and more curves. But I am not worried. I'm still feeling good. Obesity that leads to cancer, hypertension, and other lifestyle diseases. From the beginning, God already planned the ideal diet for His beloved children. Grains, fruits, nuts, and vegetables, to name a few. But because of the wrong choices of men, countless diseases have outgrown. Are you that busy that you do not have time to cook for healthy foods? Are you that tired all week that you do not have time to exercise? How does our lifestyle affect our health?
Today, let us look back and examine the factors that affect our health on Health on Point here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, atong hiskutan karon ini kabuntagon ang maayong panglawas. Ato makauban karon Pastor Alejandro Perez, ang kanhi nga Health Director sa South Philippine Union Conference. Good morning, Pastor. O karon retired na siya, Ma'am Minjay, pero Yes. nagpadayon siyang buluwaton. Oo, retired but did not stop. Yes. Ba? From ministering. Yes. Oo. So, Pastor, hisgutan nato ning maayong panglawas. Unsa man ni ka-importante kanato karon? Ang mayong panglawas sa matag usa ka tawo kinahanglan nga ampingan gyud kay karong panahona kung magpabaya ka sa imong kaugalingon ang mudangat nimo resulta balatian ka ang dapit o bisan na sa katagapuyo daghanang mga hulga sa kinabuhi sa mga balatian pagkaon pag-inom environment nga kasaba kes nga tanan so mauna nga wala pa kay matagig pagtagad sa tao nga ang pag-amping sa panglawas. Importante. Nga naman, to ward off diseases, no? Okay. And health problems. Ikaduha, to have low medical bills. Oo. Grabe ka ayron panahon na. Kuha na siya Ikatulo, palambal. mo enjoy ka sa kinabuhi, you travel somewhere. Sa imong trabaho. Because if you're sick, unsa may imo ika-enjoy sa kinabuhi sa tao. So ang mobility sa tao, Pastor, no? Oo. Lisod na kaayos nga tanan. Ug mao na karon ang naitabo bisan nasang dapit sa kalibutan. Mao na siya. So, muna importante kaayo siya. Pastor, kana bitaw na-establish na magyud nato no nga atong lifestyle mo affect gud siya sa ato ang condition. Pero like there are in as much as we want nga buhaton nato nga ma-healthy gyud ta, kanang naa ba tay mga nangabuhat that we like subconsciously rather nga kana day siya we're doing it the right way. Nga naka-promote day siya sa ato ang kaayuhan sa ato ang lawas. Actually, depende ka na sa ginikanan nga imong nadakan. Kung usa ka ginikanan lifestyle nga i-apply gid sa ka tinuod na himong kabahin sa kinabuhi. So unknowingly, ikaw nagkinabuhi, nindot kay halimbawa, imong ginikanan always telling you, anak, drink plenty of water. Okay. Di naman kasultihan ana, unknowingly nga nagsinag inom tubig. So anak, mukaon ka niini mo ni muna. So nabahin na sa imong lawas, so dili na kinalan nga ikaw tambagan sa kanunay. Pero on the flip side, Pastor, naman po siya mga butang no nga wala po ta kay balo nga nakadaot na di ay na siya Of course. sa ato Tinuod na. panglawas. Nagyon. Halimbawa, kung ang atong lifestyle nga kulang ta kanunay o katulog. Sige tag bilar-bilar. O nya pod kani pong magsigita og labi na sa mga matured nga mga tao magsige kasuko. Kabalaka. Delikado gyud po din kasuko basta. Mauna nga karon among tanaon, ako ga-research kana sa YouTube, kanang gitawag stresses and diseases. Because today lots of people are dying prematurely. Dili pa unta ikamatay, but because they don't know what they are doing today is imminent o it's hulga o kadaot sa lawas sa tao. So Pastor, isip usa ka Kristiyano, responsibilidad ba nato ning may panglawas sa Ginoo? Actually, ang tao gibuhat sa Dios. Kung ikaw karon panalitan ako kang butangan og baka, at manana, ikaw magbaton ka magbahinta. Kung ako ang tag-iyawa nimo at mana malipay ko dili. So mao pod ang Ginoo. Okay naman gud panultihon pod nga mo trabaho mi kay para makakaon. Mo trabaho mi kay gusto mi makakaon ng lami nga pagkaon. Bahala na lang ang lawas. Bahala ng lawas kay para bayad lang po ni sa mong kahago. Mao na. Wala sila kibalo ang balaod sa mga panlawas. People must know the laws of health. Halimbawa, tagaan ta mog sample lang. This is very important and daghan sa mga taong wala may balo. Pag ingon sa imong baba at 9 o'clock maingon na dayon na ang imong baba. Mo na signal na. Signal ang imong organs gustong mapahulay. Sa buntag sa gabi Sa gabi bisan pa sa kung bilar ka o sa hapon. So kinahanglan gyud nga sundon nimo. Delikado din yung mga huyab, Ma'am J. Paminaw ni mo imo kuan kay signal na na siya wi. Pugna na lang baba. O nya karon ka ang problema. Imo malang padayunon. Magpadayon ka sa imong
nabatasan giganahan nga buhat mag-atubang kas computer sa cellphone magbilar ka kay imong mga chat-chat sa ubang mga amigo. Di ay pagabot na ng oras sabi ko 9 o'clock or 10 o'clock paingon sa alas 3 the most holiest hour of the night sa imong katulog. Na di kita Diba? mag-FB lagi. Mao lagi kay makadaot na siya. Pastor, you've given us one tip na no para ma-health we keep ourselves in track nga healthy paghihapon ta. Would you have like could you share like 2 or 3 more tips para sa atong mga viewers nga pagkaon ba ka ha? Sa atong lifestyle in Exercise, general o nga what unsa man. healthy pud ta. Okay. Bisan taliwala sa kasako sa atong kinabuhi, no? Kinahanglan nga aduna ipabili nato ang kondisyon sa mga panlawas. Number 1 ay kalimtean tubig. Okay. Daghang karon nga daot nga makidney tungod kay kulang tubig. Okay. Instead nga tubig nga pure, tubig nga dikulor. Okay. Kana nga dikulor nga soft drinks magkadaot sa lawas sa tao, especially kidneys. Sunod, sakto ka katulog. Sunod, Okay. mag-ampo. Oh. Magpasalamat sa Ginoo. Kana. Meditation and prayer. Sunod, exercise every day. Ano bago karon nabasa nako. Labi na sa mga sako sa mga taong grabe sa trabaho. Right after meals, 15 minutes ka mag-move. Oh, okay. Oh. Human sa panito, another 15 minutes. Human sa panihapon, another 15 minutes, imo-imove. So we have total of 45 minutes every day. And that's good enough. Ngang imong lawas, mag-maintain ang exercise. Wow. Sa ato pa, Ma'am J, mali gid na ingon nga, kung mainom tag tubig, dili ba ni makadaot mo inom og tubig kung walay kaon? Mo rin na, Pastor, nga, importante Mo yung na siya, kayo. importante yung kayo ang tubig, wing. Oo. Unya, kanang wing, Pastor, naatay kuan, natay caller on the line. Oo. Karon sa atoa, magnaa siya ipangutana sa imo, ha? Sige. Ato daw, hello. Hello? Caller? Hello, good morning. Good morning. Yes, good morning. The voice sounds familiar. Sige, okay, Gusto go, ma'am. namin, we want to greet our beloved father and husband. Wow. Si Ma'am Perez ni. 72nd birthday. Happy birthday! Hey, happy Si birthday, Ma'am Perez ni. Pastor. Oh, happy birthday. Maotong, happy birthday, Pastor. Ika 72 years old. Wow. 72. 72, but you don't look like Praise the 72, Lord. Pastor. Praise the Lord. Praise the Lord. But, unsa may mong masulti kang ma'am ron, Pastor, nga gi-greet pa jud kaniya og happy birthday. Okay, my beloved wife, salamat sa imong pagmahal ug pagpangga. Kaniyang tuwabi mo, maingon ko sa nangulitaw po ko niya. Useless is the moon without you, my love. Sayang ang silaw sa bulan kung wala ikaw. Sa ako kiliran, mahal. Mao na ganahan sa mga volunteer dire labi na sa mga boys. Kana nga mga ana. Pero si Ma'am Ron nag-andam na po ni kamunggay siguro para sa bawon. and I'm pretty sure, Pastor, that's also one tip ba, having a very good partner in life Yes. that Course. keeps you young and healthy. O si Ma'am, Dapat basinay about. message ka, Pastor. Ma'am, go. Na kay message ka, Pastor. Short message. Ang among pag-ampo na unta, ang among pinanggang panagana akong asawa o amahan sa akong tulo ka mga anak. Tagaan pa dyan sa Ginoo na taas sa kinabuhi. Malipayon, healthy. Kaya gusto pa siya mo serve sa Ginoo. Yan ang among wish. No? Palangga ka na mo. Salamat po. Yes, Pastor, final words para sa tuang viewers ug kang ma'am. Okay. Happy birthday ulit. Thank you very Katong much. spaghetti nga green ang color. Oh. Spaghetti nga green. Nag-prepare na to Katong sa mga udlot kamuti sa udlot sa kamuti. Okay, ang ako lang nini nga kalibutan, you must enjoy every day. In every breath of a minute, think always of positive things. Muna sikreto mataas kinabuhi. But, remember today, stress kills people. Wow. Ba? So you need to be happy. So ang Biblia nag-ingon, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Wow. diba? Salamat kay Ma'am Perez sa imuhang pagtawag kang pastor. O kato po ipanimbaya diya sa Usami City, ang chief nila sa police, si Joby Espinido. Sir, salamat kayo sa Good morning, Chief Inspector Espinido. Salamat sa pagtanaw Salamat sa panimbaya sa pagtanaw. Kabuntagon. Yes. So mga kapaglaom, atong tanawon ang Kubina Church sa ilahang video. Watch this.
Welcome to Kids Station. If you could change one thing in your body, what will it be? I want to change my teeth because they're bad. Me too. That's why I have braces. I want to change my toes because they're ugly. I want to change my body because I'm so good. I want to change my brain so I can become smarter and have good decisions. I want to change my eye bags. I almost said eyebrows. Too quiet. I want to change. Wait. I like my body. I don't want to change anything. A lot of people are obsessed about making changes in their body, but we are all special and unique. It says in Psalms 139:14, we are fearfully and wonderfully made. Thank you for watching. See you next time. buntag mga kapaglaom and happy Sabbath. Welcome sa atong segment ang Let's Pray Pilipinas where you don't have to pray alone. Diin ikaw, kita mahimo sa pagigdugtong dira sa atong buhing Ginoo. Atong kauban karon ang usa ka retired minister but not yet retired in the service of the Lord. Walay lain kundili si Pastor Alejandro Perez. Maayong buntag, Pastor. Good morning, Pastor, and happy birthday, by the way. Yes, mga higala, makauban nato si Pastor sa pag-ampo sa pipila ka mga prayer request that we have and magsugod si Fit sa pagbasa niini. Okay, so natay sa ka Facebook viewer no nga gihanlan og Cheryl Reds ang iyang prayer request, Pastor, akong basahon. May I request to please pray for my son who just took an exam and interview last Wednesday, that he'll be able to pass and get the job, which is Wisby oil tanker, that God will guide him and use him in any way to be of His service. Thank you very much. Ug ano na po isa dire from Ariel Ibanez, na ako'y ascites and pleural effusion. Please pray, Pastor, nga mawala na ang tubig sa akong lang. Salamat and God bless. And also from Gracia Q, no? Please pray for Rick Styles who is having an illness. May the Lord help him and his family as they face this challenge. Thank you and God bless. So in a while, si Pastor mag-ampo, Ana. And lastly, from A300, please pray for Tornado family who just lost a beloved family member at Kulasihan, Bukidnon. So Pastor, so ang ato ang prayer request si Cheryl Reds na mag-take og examination, si Ariel Ibanez na naa siya physical condition, naapot si Gracia Q nga mao gyapon na sakit si Rick Styles, og si 8300 wa siya nagpaila, Pastor, pero para ni sa Tornado family nga nawadan sila og members sa pamilya. Okay, mag-ampo kita. Almighty and loving Heavenly Father, God of Abraham, God of Jacob, we are here this morning on a very special occasion praying for our dear brothers and sisters. Ginoong Diyos, ani adinhi ang naghangyo si Cheryl Reeds. Umalabot nga panahon nga mag-examination para maka-employ. Ginutabangi siya hatag maing palawas kondisyon sa pangunahuna. Ilikay mga problema nga sa panahon nga siya mutik og examination, matultulan niya ang mga pangutana matubag aron makapasa sa Lord God. Nalangin ang tibok panimalay. Amo sa ampo si Ariel Ibanez, Lord God, na ibalo ikaw sa iyong lawas nga nagbalatian. Ikaw, Lord, ang makatabang ning tanan gamita ang among mga doktor, ang ubang mga nagbuhat sa pagpanambal sa mga taong nagbalatian. Tabangi sa Ginoo nga ang iyang lawas karon nga
baton sa maong sakit pinagi na maong pag-ampo himo ang magapanalangin sa mga tambal, sa mga kamot, sa mga doktor. Kung ginuuban siyang pagtuo, paginulso siyang sala, magayo ikaw aron matagan pasagtaas kinabuhi nini nga kalibutan. Amo sab giampo niya sa Gracia Key ang iyang kinabuhi usab masakiton. Walay mahimo Lord ang tao kung walay Dios sa mong kinabuhi. Sa dini ka sa yuta Lord God nag-ayo ka sa mga balatian sa mga tao. Hikapa sila ginimo ang extension ang kamot sa mga doktor, mga nurses uban sa tambal nga mag-aayo sa ilaw Lord nga mga balatian. Niya po Ginoo ang request may tungod sa amo igsoon. Tornado family ilang pinalanggang ginikanan may pahulay ning kalibutan. Panalangini ang tanang mga apo, mga anak, mga kaliwatan na sa diha nga mag-usa sila sa maong pagbalata ang balang espiritu magalipay kanila. Maghatag kusog o magatindog nga madaugon sa kanunay nga tiluwala kasubanan sa gihapon akong paglaom nga sa umrabot nga kabuntagon sa adlaw sa pagbalik ilang hibalag ilang pinalanggang ginikanan. Salamat Lord God nga ikaw magatubag sa pagampo ug palangin usab ang ubang mga tao nga wala makapadala sa ilang request nga naa sa ilang mga puloy-anan ug nasa ospital nga maayo sa Ginoo sa ilang mga balatian. Amoy tugyan ang tanan sa pangalan ni Jesus amo manluluwas. Amen. Thank you, Pastor. Welcome. Nindot kay bation pastor no nga ang atong mga prayer request atong gisulti diha sa Ginoo, di ba? Mm. Nakadugtong ko sa kanta nga What a Friend We Have in Jesus. Kantong take it to the Lord in prayer. Yes. And mga higala, no, padayon sa pagpadala sa inyong prayer requests. You can text it or you can comment it sa atong Facebook page. And mga kahigalaan, atangi ang pagbalik sa Let's Pray Pilipinas. Ugma na gyud ang inyuhang prayer partner magabalik, and not just on Sundays but also every day of the week, every 7 a.m. Padayon gyud ta sa pag-ampo kay dira naa makuha nato ang kusog gikan sa atong Ginoo. Ug mga kapaglaom karon taud-taud atong paminawan na usa ka nindot nga awit nga gipahat sa atong mga kapaglaom. Sa masulubon sa tukmang panahon tungod sa kapakyasan ng luha sa gisakit singgit sa kinsay may gugma karon hilak na mipadayon sa kalit lang mihunong may sa kaling nadungo sagi-sagit mo ipay may kukma kang Heso Kristo. Dai, dai, go,
tanang manulunda ug mga lunas maglipay sa gugma ni Jesus sa langit magtigom ug mag-awit daygon o daygon Diyos mahigugma mong Jesus mahigugma mong Jesus awitan simbahon daigon ang Diyos awitan simbahon daigon ang Diyos daigon ta si Panimbaya sa Kabuntagon is grateful of the love and support given by our major ministry partners, Mr. and Mrs. Ricks and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Engineer and Mrs. Elpidio Barbas, Mr. and Mrs. Dorwin Lahot, Mr. and Mrs. Ralph and Ching Cañales. Panimbaya gikan sa Flies Program of North Central Mindanao Conference. Yay! Panimbaya gikan sa Emergency Response Unit sa North Central Mindanao Conference. Yay! Panimbaya gikan sa Fox Family of North Central Mindanao Conference. Yay! Panimbaya gikan sa Cars and Acts of North Central Mindanao Conference. Yay! Panimbaya gikan sa iDream Family of North Central Mindanao Conference. Yay! You're still watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Nawa kaigsunan ka, remember pa ba mo sa kanta nga, I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. Yes, let the river remind us of the peace that God is continually offering unto us. And speaking of river, muadto ta sa Sedona, Arizona, USA, kauban si Ate Charm sa musunod nga Edge of Wonders. Serves as the #1 destination during summertime. Its fresh water gives life not only to the trees and the living things around it, but also refreshes the body when the temperature gets too high during summer. Welcome to Slide Rock Park, Sedona, Arizona. Arizona, kini ang ika-48 kanasod sa United States of America nga nabantog sa iyang init nga temperatura nga kasagaran moabot sa 41 degrees Celsius
sa panahon sa summer. Gikan sa Spanish name nga Arizonac og nagkahulugan nga gamayng tuburan. Ang slide rock naila tungod sa kabugnaw sa tubig nga midagayday niini gikan sa Oak Creek. Ang kanhi ay apple orchard ni adtong tuig 1912 karon nagsilbing pampabugnaw sa kainit sa panahon ug naghupay sa sobra 300,000 ka mga bisita niini sa matag tuig. In the same manner, when life bombarded you with too much burden, when your temperament reaches to its maximum level and you cannot control it anymore, look at the fresh waters. The book of Isaiah chapter 66 verse 12 tells us about God's promise to give us peace. Si Jesus mo pabag-o sa imong kalag, muhinlo sa mga negatibong panghuna-huna ug sama sa suba mo pahupay sa imong galamhan. Duuli, saligi si Jesus, kay kaniya may kalinaw ka. Jesus offered a lot of things around us. Oftentimes, we were so amazed how our God has designed all of this unique creation. But remember, at the edge of wonders, Jesus is speaking to you. Listen and be blessed. This is your friend, Charm. Amazing, makagaan guys sa mga tilantawan ang mga Red Rocks. So salamat kayo Ate Charm ug Andrew sa pagpasilip ka namo niini. So we are done with something relaxing, so let's go to something informative. Here's AG Galvez para sa tipik sa kinaiyahan. Morning, Ma'am Beth. So, karon na sad atong tukion ang hangin o air. Unsa po diya mga characteristics ani hangin, Ma'am? Una sa tanan EJ, kaning hangin or air, isa ni siya sa importante nato natural resources nga gasustinar sa klase-klaseng na ikinabuhi sa ato ang planeta. So dili nato makita ang hangin, pero mabatian nato siya kay naa siya gitawag nato ga-exert siya o pressure sa ato na mabatian nato siya sama sa ubang mga gitawag natong matter kanang tubig ug kanang yuta napod siya gitawag nato giokupar nga spasyo napod siya kabugaton. About yung composition ani, Ma'am? Actually ang ato ang planeta nga Earth i-compose sa ato ang atmosfera, atong atmosphere. Compose na siya, ginama na siya sa daghan kayong mga klaseng mga gas. Nakadaghan ana kanang gitawag nato nitrogen gas na mga 78%. Musunod po dahil nato ang oxygen nga gas nga 21%. Ug naatay mga 1% nga argon o gamay na lang kayong porsyento sa water vapor, sa carbon dioxide, sa helium, uban pang mga gases. So daghan gyud kay siyang mga klaseng gases AJ. Pinaka-primary gyud ana nato, pinaka-importante kayo AJ kay kanang mo na siya ga-supply sa gitawag natong water cycle. So kana bitawng ang mga tubig gikan sa dagat, gikan sa yuta o sa mga kasapaan, subaan mo saka mahimo siyang maporma siyang clouds o panganod. So tungod sa kainit sa adlaw, dayon kana pong mga nahimong panganod mao po na murag maglukok man na sila. Dayon moabot na dito murag moduol na sa atong diri sa atoy tawag earth surface, murag mabugnawan to nga panganod ug mobalik na pugulog sa makaron nga porma sa ulan. So murag cycle lang na siya. Then ang isa pa gyud ana EJ kanang gitawag nato og energy production gikan sa hangin. Ang oxygen mao gyud na ang gas nga rason nga kaning planeta nato nga Earth na ay mga kinabuhi nga nasustinar kumpara sa ubang planeta. Kay kung wala na, wa gyud mga klaseng mga organismo nga buhi. Kay kaning mga hangin, kaning oxygen makuha ni nato man sago ni sa atong dugo, dayon kuhaon na sa atong mga cells kanang sa atong tagsatagsa mga cells nga nasa atong lawas. Dayon mao nay murag mo process sa ato ang proseso sa atong mga nutrients sa atong pagkaon, mahimo siyang energy nga gitawag nato ATP. Na murag basic requirement gina sa tanang na ikinabuhi. I am never alone wherever I am. The air itself supplies me with a century of love. When I breathe in, I am breathing in the laughter, tears, victories,
passions, thoughts, memories, existence, and joy. Thank you, Lord, for the air that bore life. Remember that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. Air is life. Job chapter 12 verse 10 says, "For the life of every living thing is in His hand, and the breath of every human being." Kini si AJ Santines Galvez nagaingon, usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili. Kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. Thank you, AG. Naganam kalapad og kadaghan ang mga kapaglaom nato dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon. Ug karon atong i-welcome ang bag-o lamang nato nga additional member or additional family member, Nathaniel Hipuet, alang sa Edge of Wonders, featuring A Place in Kentucky, USA. Ngayong adlaw ipapagulay makaigsunan o makaigalaan ko sa Panimbaya sa Kabuntagon. Karong Kabuntagon, dadon ko kamo sa Mammoth Cave nga mao ang gipantog as the world's longest cave system. So tara na, duyugi ko o ubanay ko as we explore the hidden treasures of Mammoth Cave dinhi mismo sa sentro sa Kentucky, Tennessee. Excited na ba ka nga makita kung unsa ang sulod ni ining higante nga langob? Subayon ta dinhi ilangon sa kalasangan padulong sa usas sa mga gangaan niini. Nahibulong ka ba kung giun sa pagkambugna sa Mammoth Cave? Ingon sa mga eksperto, there are two ideal conditions to make a cave. Una, mo ang sakto nga klase sa bato nga ginaingon nga limestone. Ikaduha mo ang tubig. In a few places, cracks and flaws allow water to enter. Drop by drop and level by level, acidic water carves the what we call now as the longest cave system in the world, stretching to more than 650 kilometers. Sulod sa Mammoth Cave mao ang mga makalilisang o kahibulungan nga pananaw. Minerals from the water deposit on the cave ceiling gradually forming the stalactites, and on the floor building up the stalagmites. Sa kadugayan, ang ubang stalactite o stalagmite magsumpay o mahimong haligi ng bato. Dagan kanato nga nagatuon sa Biblia, interesado usab may tungod sa mga langob because the Bible lands are rich in limestone caves. Karon, ang mga langob nagapahinumdum kanato sa atong dakong Dios nga naggama niini. Wow, that was amazing. Pagkaanindot o pagkatahom sa Mammoth Cave. You know what? The mysteries of the universe, the vastness of God's creation, it only shows it how great our God is. The God who created the vast universe, who designed the pillars, crevices, and cracks, the labyrinth system of the entire Mammoth Cave National Park. It actually shows that our God is the true God of wonders. Kini si Nathaniel Hipuet reporting dinhi mismo sa Kentucky, USA para sa Panimbaya sa Kabuntagon. Ang mga kapaglaom sa paghatag tambag sa usa ka suliran sa Dear Panimbaya. Panimbaya. Nag-eskwela ko sa sikat nga universidad sa Cebu. Ang akong kuya na ay close friend nga gipayliila sa ako. Wala madugay, nagkauyab mi. Happy mi sa akong relationship kay we are both in love even though we have differences. Usa ka panahon, nag-away mi. Nag-post siya sa FB. Nakapasa akong mami ug iya dayon gid-chat ang akong uyab nga magbulag mi kay naluoy akong mami sa ako basig masakitan lang ko. Iya dayon ko gibulagan. Pak ganern. Sakit kaayo pero di siya magiging istorya. Kinsa akong angay i-blame? Ako mami o akong uyab?
please tambagi ko ninyo. Salamat. Hala no. So, young love, sweet love, I assume kay ga eskwela man siya sa university. So mo ni siya nga to ang problema karon. Magsugod ta kay Sir Fitz. Wala ko gitinako. Ikaw gyud una, first Sige. honor. Sa atong letter sender, no, siguro kung atong identify kinsa ang angay basulon, murag di man siya makatabang sa ato ang makomfort ta o masubla ng problema. So di lang siguro nato identify kinsa ang atong basulon. Ang ato lang i-istorya ang atong mama. Atong may tawag explanation sa kung ano niya itong gihimo, siguro mas wider ang iyang understanding. O katong lalaki, di naman siya makaistorya, so give him time. Di na ko siya istoryahan po. Ba? So yun na, Bing. Dili lang magstorya. Oh. Pero sa akong advice, no, dili na lang niya hunaon kung kinsang i-blame mo, kinsay angay i-blame sa iyong mama ba o yung uyab. Isa po ni ka-advice no, nga kung mag-away mo may mga uyab nga relationship nga kaaway, dili nimo i-rant sa Facebook. Kay usually mo na ang ginabuhat sa ato ang mga kabatanunan karon nga ilang i-post sa Facebook mga unknowingly lahi na kaayo. Tapos isa pod kanay mong mama na concern lang kay siya sa imo kay iya kang pinalangga ang anak. Kung kana nga lalaki nga tinud-anay nga nahigugma nimo, dili na niya basta-bastahon nga dili niya na himog babag nga relationship nga tungod lang nga wasa nagkasinabos imong mama. Kung tinuod siya nahigugma nimo, iyan ay ipadayon ang inyong relationship. Amen. Amen. Wing, unsa imong makatambag ana, Wing? Ako ang matambag ana. Kung ingon siya kinsay na isala, kamug yung duha na isala. Kay kamoy nag-uyab niya, kamoy wa nagkasinabot. Mo na nga magsinabot yun mong duha kay para kada magkasinabot lang mong duha wa may away ana. Kung away gamay lang. Niya kami mga lalaki basta sobraan na gani mig away makigbulag gid mi. Mo na siya nga. So mo na siya nga hinahinayon lang po ninyong mga lalaki kay usahay ang lalaki biya mapuno biya. Wata kabalo kung unsa gid sa ilang istorya babasin og napag mas grabe ani nga story wala lang niya gi-appeal. So pag sinabtanay mao lang gina kay ang gugma duha safety ug sipiat. Mao ra gina. So dito gyud dapat sa safety. Safety gyud ayo gyud ang sipiat. Well, gusto ganahan ko mo storya no. Sa part sa imong mama gang mangutana ko nganong wala man pud kabalo imong mama nga nagkauyab mo sa imong uyab. Dapat ang lalaki nananghid gid siya before siya nanguyab sa imuha. Importante kaayo ang approval sa ginikanan ilabi na sa mama kay ang mama palangga gid kaayo kana niya. So dapat tagay importansya nga i-inform gid ang imong mama kung unsa man galing mga panghitabo sa imong kinabuhi. Ba, so ana dapat makahibalo ang mama para dili masuko pud ang mama. Tama ba, Pastor? Unsa ato ang ma-advise sa ating pastor? Okay. Young lady. Okay, young lady, life is beautiful. Okay. In this world. Ikaduha, ang kinabuhi is a rainbow color. Remember, may parat, may tamis, may aslong. Ang tao moagi sa mga eksperyensya. Naanaman ka, wala na ingay basulon. Naalang ko'y itudlo ni mo unsay ngay buhaton. Apply this 10-90 principle in life. 10-90. Unsa na, Ang Pastor? 10 principle is gibulagan ka. Wa naganahi sa imo. Bisan saon panimog kuan kaning pakigbalik. Kani kana bang mga aksyon. Pakiluoy. Unsay buhaton basta lalaki di naganahan ang layo naging kaina. So, mao na siya ang buhaton nimo 10 principle tinuod na. The 90 principle unsaon nimo paghandle sa problema. Timan ini ngang kasagarang problema karon didto gidel ang 90%. Nga mo hinungdan sa kagubot sa pulayanan. Unsay madaot mental health, social health, spiritual health, and physical health. Agoy. So kung kini nga problema nga magpabilin sa mga huna makadaot sa imong kugmaon paghuman sa eskwela. Always remember focus on study. Kanang uyab-uyab normal na. Pero mapugna nimo ayaw sa. Kay makalangan ang units ana that is 9 units. 9 units? 9 units love affair. Wala kay 30 units plus 9, 39. So mo na dagan naghikog ana. Dagang wa mahumag eskwela. Nadismayas kinabuhi. Apply 10-90. Accept what you are. So naman ni karon. Another experience kinabuhi. Pagbalik kita na po ka. Dili siguro maong lalaki nga gitagana sa So move on. So mo na siya move on, di ba? Do not basol your ginikanan. Do not basol Dili your na mao nga lalaki kay misuko dayon. Mao man. O lagi. Ato po napud sila yung mga kuan biya atong mga Facebook
bitaw nga mga Ang tinuod followers lang, ato. dili gyud sa tinuod lalaki. Oo. Mao ba? Pastor, ako lang i-share. Si Radomes Liudel, ana siya, wala kay angay i-blame kapatid. Isa pa, obey your mommy. Mommy knows best for us and trust God. About sa imong uyab, kung love ka niya, makipag-talk siya nimo og i-clear unsa kailangan klarohon. Offer all to God, siya ramay na i-control og makapagbago sa tao. Si Hero Martinez Pod, thank you for your advices ha. Walay dapat i-blame because it happens for a reason. You're still studying and having a relationship like what you have can distract your focus. Like what Pastor said, God perhaps giving you the lesson of how to have patience as well as how to mature. Patience on how to wait for the right timing for your true love and maturity to handle complex things in the future. God knows best. Just trust Him. Heartaches can be healed by time that passes so fast. And kang fast boots, mayroon ka dapat i-blame pero hindi ang yung mommy, hindi rin si boyfriend. Sisihin mo ang Facebook, kaya kung wala si FB, hindi mangyari yon. Gets mo? Hala no? So, inana siya. So it started with the Facebook, it started with the mommy, but at the end of the day, the mommy looks after the welfare of the child. Wala may mommy Protect lang na nga protect ra yun siya. So, Kayan, awayon ang ginikanan kaya ang paghatag og allowance. Ang gusto sa ginikanan, matapos makaw mag-eskwela. Inuwi pagkauman, nak, pang-binyo na. Oo. Lagi ba? Iya, ka-importante pag masabal, kanang mabikil gani ka din ha, na lisod na kaigod bawion. Mao, Pastor. So, mao na siya no, sa tuang letter sender. Salamat kay. I hope that we were able to give you sound advices and always pray to God for guidance. Karon mga kapaglaom, ania si AG para sa kabalita. Summer na og nagtigom na usab ang atong mga kabatanunan aron sa pagtambong sa North and Central Mindanao Conference Summer Youth Camp 2017. Gikan mi sa Wao Lanao del Sur dayon layo jud kay siya kay mag-travel good ka og hours 5 to 6. Daga na po yung mga tao nga ma-encounter sa kailang batasan. We are so very blessed and privileged nga nakaabot yun mi diri sa camping. Even though kapoy kaayo siya pero kuan happy ra gyapon kay kabalog yun mi nga kani amo giadtuan diri. Dili gyud siya usik og oras bitaw kay we know nga kani nga gibuhat namo para gyud ni sa Ginoo. So grabe ka happy nga kapoy nga tanan nga emotional halo. So encourage gyud nako ang mga batanon nga wapil gyud mo camping kay as in tanan inyog yung ma-feel. Ang purpose gayon nganong naata nining Summer Youth Camp kay alang ni sa atong leadership sa mga batanon. Ngani ang ato ang kini siyang tema mao ni siyang pass it on. Ang pass it on sa ato pa, we are going to train kini siyang mga leaders nga maoy mosunod sa atong leadership karon. Mo-connect ni siya sa mga karaan nga leader o ipasa ngadto sa mga bag-o na sa mga batanon tungod kay ang mga karaan magtigulang naman na sila so asa ipasa dito jud sa mga batanon. So karon nga mga aktibidades natong kagihimo, mahimo ni sila, madasig sila, ang ilahang skill magamit, malikon sila sa pagtuo tungod kay gihimo nila ni tungod kay kung mabalik na sila sa ilang district, magamit nila ni labi na sa mga batanon nga nagluya sa pag-alagad sa Ginoo. We implemented that kind of activity because we want to teach our young people, especially for the emergencies. No, we want to let them know that this is the proper way of dealing circumstances. I-prepare na itong atong mga batanon nga pwede data mabuhi bisan og wala na ta sa balay na gamit og rice cooker, wala na tay heater, pwede data magbuhat nga makaluto ta bisag sa cellophane lang. Pwede po ta makalutog itlog nga maka-fry ta nga sa papel lang. Ato po silang gitagaan og mga schedules to learn like environmental conservation. So one of the honors ning gihatag sa General Conference
So ang atong General Conference dito sa US, naghatag og curriculum nga i-imply diri sa ato ang mga campers every time nga natay camping. Ingon nga health director o gituganan diri sa North Central Mindanao Conference sa maayo nga panglawas ang ato gyud gipaningkamutan nga ang kalihukan dinhi sa youth camping mahimong hinlo aron nga ang ato nga mga batan-on malikay sa mga balatian. Bisan sa mga hagit sa panahon nga giatubang sa atong mga campers, nagmalampuson sa gihapon ang atong mga aktibidades diri sa camp ug nagpadayon ang pagbansay kanila aron sila mahimong lider sa ilang pamilya, iglesia ug komunidad. Kini si AJ Galvez kaninyo, Panimbaya. You are back here in Panimbaya sa Kamutagon World para sa inyong greetings kundiin ato ipadangat ang inyong mga handom sa atong mga kapaglaom sa laing-laing dapit. Akong pagasugdan, hello and happy Sabbath Hawaiian family. Kang Arjin, nga belated happy birthday sa iya og ako niya family diha sa Tablon. Of course, ato ang mga Hope Radio diha sa Mati, Tagum, Davao. Hello diha sa inyo, especially sa atong mga listeners. Of course, atong mga viewers nga nagperminting nagtanaw diri sa Panimbaya diha sa South Korea, Qatar, Tokyo, sa Kuwait, Taiwan, Taipei, UAE. Hello and God bless diha sa inyo ang tanan. Happy Sabbath. Okay, so mayo pang panimbaya po na mo diha sa atong mga kapaglaom sa Hope Radio Hingoog. Hello sa inyong tanan na Happy Sabbath. Happy Sabbath. O mga members po o mga workers sa Hingoog Sanitarium and Hospital, ang ipanguluhan ni Sir Marejo Pialago. Happy Sabbath yung tanan. O but i-greet ni Boss J, no, ang iyang parents, si Sir Leia, Ma'am Leia and Mario Angaw. Hello sa inyong tanan. Happy Sabbath. Ako pong i-greet si Ma'am Prudencia Bungkato. Salamat kayo, Ma'am, sa imong suporta. O si Pastor Jemer Kabahit, Pastor Joseph Mendez. Congratulations. Yes, mga kapaglaom, labi na diha sa Jensan. Sir Big, salamat sa pag-accommodate namo dito. Accommodate namo sa diha sa ato ang media ministry. Naghimo ta dito kuyog ang mga boys. Kamure wala dito. Kamera. So wala na to. Last na lang to. Sorry na lang. So Sir Bing, salamat kayo. Ang Hope Radio live ta karon diha sa Jensan. Mga volunteers sa Jensan. Sa mga radio listeners. Yes, so happy Sabbath diha. Og salamat sa inyong pagpaminaw sa ato ang panimbaya sa Kabuntagon. Og dunay greetings dinhi. Daghan nga mga greetings gikan kang Ma'am Dimol, happy Sabbath kapaglaom from Jensan. Og diri kang Brother Sino, happy Sabbath from Calamba, Laguna. Kang Brother Sulis, Kuwait, happy Sabbath. Kang Aguinaldo, gikan sa Singapore. O gikan sa Houston, Texas. Naa diri gikan kang Sinon. Happy Sabbath diha kaninyong tanan. Daghan pa kayo unta ka basahon apan sa sunod Sabado. Basahon na namon itanan. Yes, mga kapaglaom, amo pong panimbaya ang Hope Radio diha sa Butuan and part of Surigao. And mga kapaglaom, manapod tayo mga greetings na adiri di ginamo siya mabasa tanan-tanan tungod sa kadaghan, pero amo ang suwayan. Watching from Ogden, Utah, Jennifer Bull from Kuwait, Eileen Farelon Gahom from Singapore, from Crystal Jane. And gusto po na ako ipanimbaya Hinargi family sa Dipolog City. And gusto po ko magpasalamat, by the way, na katong nahitabo bitaw sa ako ang nawala akong wallet. Gusto ko magpasalamat sa Spook, sa Hope Channel, kang Kuya Janso and Ate Maika sa tabang akong nadawatan. Daghan kaayong salamat. Yes, kanisha, no, we've greeted everyone, but we'd like to specially greet a happy birthday to Kuya Sammy Salarda and Kibo Ondab. Can we sing? Happy birthday to you! Happy birthday sa inyo din ha sa kay Kuya Sammy o kay Kibo nga Ondab. And I'd like to continue on. Greetings to Tonet Ponteverda, Bert Gale, Pastor Bernie Castillo, Bem and Ken Likayan, Septi, Cheryl, and Don Diriquito, Ate Aldin, and Samsam, Ding Dong and Apple. And greetings to Jeneline and Abay Tugunon, Philip Angelo, and teachers in Chinle and Page Unified School District. Yes, no, okay. Ako sa po na pa, isa pa si Engineer Nursing Ragas, happy Sabbath and to the family. And all the way to from Ulan Batar, Mongolia. Yes. Nagkuhan. Hi, Yes, okay. Elmon.
Yes, mga kapaglaom, ako sa pasalamatan na atong bulag si Ma'am Cora Wahiman, Boss Rex Gonzaga, Ma'am Jessica. O ako pasalamatan Camerial family. ako pasalamatan si Francis Aguilar Jr. o si Villanueva. Salamat sa pag-PM nako. And lastly mga kapaglaom, basin man luno niya, panimbaya sa Daraog family, kay Wilmar, Tichi, PJ, Intit, Dayan, Tata, panimbaya, gikan kang Anisal. Mga kapaglaom. Napay isa Okay, yung last last na lang yun siya. Sir Dave Miliesa, salamat kayo sa pag-assist sa mga Hope volunteers din sa Jansan. Happy Sabbath. Yes. Mga kapaglaom, daghan pagitag angay atangan. Apan magkita-kita ta sunod diri sa bagong episode sa Panimbiya sa Kabantagon World. Ang kuna ang grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Batiya, ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan og nagahatag dugang kadasig sa atong mga paglaom. Busa kupti ang paglaom kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Buhing paglaom nga maoy tuburan sa atong kusog og kadasig. Ayaw wada ang kadasig. Sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dilita niya pasagdan. Kita yang binangga og siya atong nalapanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait og panunayon ang Panimbiya sa Kabuntagon World. Mami, ako mong parents diha sa Osami City, Pastor and Mrs. Prieto, ako mga in-law diha sa Dumingag, Pastor and Mrs. Cabajo. is grateful of the love and support given by our major ministry partners, Pastor James and Mrs. Karen Amado, Mr. and Mrs. Solomon Gibincan, Mr. and Mrs. Jerry Homo, Dr. Shani Maglinti and family, Pastor and Mrs. Francis Aguilar, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Narciso Basilio Sr., Mr. and Mrs. Brainerd Peñaranda, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Miss Idel Quirante,